Laki na ng pinagbago mo eh. Nandun ka na eh. Ikunin ko na lang po yung anak ko dun. Tapos, gusto ko na, ayaw ko na mag-aral po. Kunin ko na po yung anak ko doon. Ayaw ko na po mag-aral. Wala, magtatrabaho na lang po ako. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Tapos, gusto ko na, ayaw ko na mag-aral po. O bakit ayaw mo nang mag-aral? Kunin ko na po yung anak ko doon. Ayaw ko na po mag-aral. Wala, magtatrabaho na lang po ako. Magtatrabaho ka. Walang masamang magtrabaho. Basta makuha Irene. ko lang yung anak ko, iwanan ko ila kuya. Tapos gusto ko naman din mag-aral eh. Hindi naman yung umuwi ako dito, nagala-gala. Iniisip ko lang yung anak ko talaga. Yun na nga, iniisip mo yung anak mo. Sana pinriority mo muna yun na makuha. Kasi alam mo, Irene, wala namang problema sa amin eh. Yung gastos, yung ano. Hindi ito para ipahiya ka. Gusto ko lang matutunan mo isang bagay na dapat yun muna ang ginagawa natin. Diba? O, kunin mo yung bata. Pag nakuha mo na yung bata at nandito na, mag-uusap ulit tayo kung anong gagawin ni tita sa'yo. Priority, Irene, ang pag-aaral. Kasi kaya ka Alagaan ko na nandoon lang eh. po yung anak ko. Ayaw ko na po mag-aral. Gusto ko naman din makukuha yung anak ko eh. Noon sinabi ko kay tita na ayaw ko nang bumalik kasi doon sa Abra. So, ibig sabihin, may desisyon ka na pala na ayaw mo nang bumalik ng Abra. Noon sinabi ko kay tita na sabi ko tita ayaw ko na po yung mag-aral. Sabi naman din tita, bakit may sinabi ba akong LSN kita? Kasi hindi din kasi nahiya na ako sa mga tao din. Anong ikinakahiya mo? Ay. Again, Irene ha, ito hindi ko ginagawa para hindi ka maging matatag o what. Gusto lang namin matutunan mo sa sarili mo na nandiyadyaan ka na. Kung susuko ka na, hindi ka na mag-aaral, anong mangyayari sa'yo? Yung pangarap mo na makapagtapos ka, hindi mo na magagawa. Gusto ko naman din mag-aral pero habang hindi ko makukuha yung anak ko, ayaw ko pa na mag-aral. Gusto ko pang ikunin yung anak Okay, ko. sige, ganito. Pag hindi ko makukuha yung anak ko, ayaw ko na din mag-aral. Hanggang hindi ko makukuha yung anak ko doon. O, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Ayusin mo muna yung pamilya mo dito at kapag okay ka na, tsaka tayo mag-uusap ni tita. Yun yung pinapaintindi ko sa'yo. Pero hindi mo ititigil ang iyong pag-aaral. Pero kung ititigil mo yan at magtatrabaho ka, anong mapasukan mong trabaho? Bakit hindi naman din niya ibabalik yung anak ko? Siya lang yung kumuha dito. Eh kaya nga Dapat may dapat, isip din siya nga ibabalik na yung anak ko dito sa bahay kasi siya yung naghiram doon.
Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo, Irene. Dapat nandito na yung anak mo nung Sunday pa lang. Tapos gusto pa niya ako yung papuntahin doon. Happy naman siya pag ako yung pumupunta doon. Tapos siya yung kumukuha dito. Maayos yung pinag-usapan nilang kuya ko. Tapos ganun lang. Sinabi ko sa kapatid niya na kailan niya ibabalik yung anak ko. Sinabi ng kapatid niya, hindi na daw, wala daw siyang pakialam ng kuya niya kasi matigas daw ulo. Kahit yung kuya ko, ako pa yung sinisisi nila doon sa Abra. Hindi ko lang talaga sinasabi kay nilang tita na may problema ako. Kaya sinabi ko lang kay Kuya Totoy na papunta na kami dito kasi mamibigla sila kasi siyempre hinahanap nila yung anak ko. Kaya dito ko na lang sinasabi kay Kuya Totoy. Hindi alam nila tita eh. Mahigit isang buwan di ako nagsasalita sa kanila kasi dapat gusto ko lang sa kanya, dapat ibabalik na yun ng maayos kasi maayos yung pinag-usapan nila sa magulang ko. Tapos, ngayon ako pa yung papuntahin niya doon, dapat sila yung magpunta dito. Yan naman ang hiningi ko sa kanya. Hindi ko naman ipagdamot yung anak ko sa kanya. Sa totoo lang, wala naman siyang gastos doon. Kahit piso, wala siyang babaya doon sa hospital. Nung anak ko, wala siya. Tapos ngayon na siya magpakita dito. Okay, ganito ha. Sunday lang kasi pwede si Gilbert dahil may pasok. Pinapriority niya yung trabaho para may maitulong sa anak mo. Nagpapadala siya 500 pesos. So, wala siyang hiya. Siya lang talaga ang nagsisinungaling. Okay, yun namang pagpapadala ay rin. Kung 500 man na ipadala niya, at least nagpapadala, tulong. Kung yun lang yung kaya ng tao, wag nating kung ano yung at least nagbibigay siya. Ang labor na trabaho niya mahirap. So kung sabi mo nga, baka may obligasyon pa rin sa iba na tinutulungan, so at least nakakapagpadala sa iyo. Diba? Ang point natin dito, maayos na natin. Okay, sige, ganito ha. Ano bang araw ngayon? Ha? Tuesday. Okay. So, subukan ko ulit kausapin si Gilbert. No? Sunday lang kasi siya pwede dahil nagtatrabaho nga. So, pag pumunta ka diba, bukas, punta ka ng Davao City. Doon ka muna sa amin sa kondo. Okay, bibigyan kita ng pamasahe. O, bukas ng umaga, makapunta ka. O gabi, hapon. O, punta ka doon. Tapos, nakausapin natin si Gilbert, pupuntahan natin doon yung bata. Para makapag-usap kayo. Wala naman akong sa kanya sa financial lang. Sa akin lang kung anong sabot nila sa mga kapatid ko sa bata. Dapat i-uwi lang nila. Wala naman din problema doon. Yun lang talaga. Kasi siyempre anak niya yun. Dapat magsuporta siya. Sa akin walang problema. Kaso lang, mahigit 1-2 buwan na yung anak ko doon. Tapos, yung mga magulang ko talaga, sabi nila, hindi nila sinasabi sa akin kasi alam nila ayaw kong magbigay ng bata. Tinatago nila yung bata sa akin na kinuha ng papa niya. Kaya na alam ko lang may nagsabi sa akin na pamangkin ko, wala na yung anak mo dito. Mahigit 1 buwan na doon pa. Kaya hindi ko din sinabi kay tita. Yun na yung sana, Irene, no? Kapag may problema ka, sasabihin mo kaagad. O, katulad niyan, para nga naayos na sana natin itong Sunday, nandito na sana yung bata. Wala ka. Yun lang naman yung pinupoint ko, kaya nasasabi ko kasi nag-double-double na yung kumbaga yung naging problema ko sa'yo, nag-double-double na.
So ako, bilang tao, gusto ko rin sabihin sa'yo yun. Para at least nakakausap kita ng ganito. So mali na ha. Bukas, no? Nandito na ba yung mga anak mo? Yung galing sa ano? Yung 4 na anak mo? Hindi pa, sabi nga nila, gusto nilang pumupunta dito pero walang masasakyan nila. Kailan daw pupunta? Pero wala silang masasakyan kasi wala silang wala silang pamasahe. Sinabihan ko pa sila na hindi naman ako nagtatrabaho na maghingi kayo ng nag-aral pa naman ako. Gusto ko sila mapunta sila ditong 4 kasi nag-chat yung anak ko sa akin. O sige, ganito, bibigyan kita ng pamasahe ng anak mo para makapunta dito, para makasama ka nila. Okay? Tapos, unahin muna natin yung anak mo doon. Ha? Bukas, pupunta ka ng Davao City. Tapos, ay nakapunta nga to ng kaya makakapunta naman to. Tapos, i-chat mo lang ako para kung saan ka namin susunduin. Ha? Pupuntahan natin si Gilbert, kakausapin natin. Kahit hapon, nandun na yun sa katas ng trabaho niya. O kahit doon muna sa kondo, saka natin dadalhin dito yung bata. Okay na. Kaya minsan nung alam ko na mahigit 2 na yung buwan yung anak ko doon sa kanila, mataka na lang yung classmate ko, bakit iiyak ako doon sa classroom namin at nanahimik lang ako kasi sanay sila na maingay ako. Sabi ko naman may problema ako. Kaya doon ko na lang iiyak sa CR sa school namin. Kaya sa 4th grading namin bagsak ako kasi totoo naman na bagsak ako kasi naugulo talaga yung isipan ko. Tapos pinapainggit pa ako sa kapatid niya. Sabi pa ng kapatid ng asawa ko, ito yung nyo, anak nyo, Pinapasahan nila ako ng picture. Sige, para matapos na yung Kaya problema. hindi na ako sinagsabi kay tita. Alam ko naman may kasalanan ako kay tita. Ayaw ko talagang nahiya naman din ako kay tita at saka sa inyo. Sana ako na nga lang yung kinausap mo, Irene. Kaya napaka-importante ng group chat natin eh. Kung kinausap mo ako noon, adi sana. Di ba? Oh. Sana nagawa na natin ang pag-uwi mo dito, nandito na yung anak mo. Sa akin, gusto ko talaga magkatapos ng pag-aral ko para sa pamilya ko. Akala ko naman na wala na mga problema ako. Ganun. Pero nagbigay pa lang yung problema yung dati kong asawa. Ngayon naman siya nagpunta dito na wala na ako. Nung nandito pa ako, wala naman siya. Tapos sabi-sabi pa sa tinatago ko siya. Maraming nakakita sa kanya dito na wala siya nagpunta dito. Wala naman, willing naman si Gilbert talaga na. Ang gusto lang niya kasi ay makapag-usap kayo. Kumbaga, para magkaintindihan kayong dalawa. Mag-usap kayo. Yun lang naman yung gusto rin niya. At I know naman yung karapatan mo dun sa bata. So, hindi naman niya itatago yung bata eh. Maayos naman po yung pag-uusap namin. Kasi nga, ayaw namin dumating dun sa point na kailangan pa natin ng pulis o ganito. Hindi naman kailangan yun eh. Yung pag-uusap lang nilang dalawa dahil ayaw rin natin ng gulo. O, maayos natin sa pamilya pa lang, dun namin inaayos. Again, tapos na sana itong problema na to noong Sunday pa lang. Kaso wala nga po si Erin. Sige, Sunday, bukas, pupunta ka ng Davao. Ulitin ko ulit ha. Pupunta ka ng Davao, susunduin ka namin doon. Para sa hapon, pupuntahan natin si Gilbert. Ha? Okay. Sige po mga kababayan. At again, pasensya ka na dun sa mga sinabi ko. Yun ay para ipaintindi na lang sa'yo na wala kaming hangad kundi mapabuti ka. Okay lang po, sir, para maano ko din yung mga tanggap ko naman, hindi naman ako tanggapin ko lang din para maano din ba na para naman din yun sa akin sa kinabukasan ko. Yung pagpayo niyo kada yung dalawa ni tita, para lang yun sa akin. Kahit pinagalitan ako, hindi ako nagtatanim ng galit sa inyo. Kasi may mga kasalanan na lang ako na hindi ko sa inyo, na inaalis ko yung group chat natin. Yun lang talaga, hindi ako napapaalam sa inyo. Kaya ako dapat yung manghingi ng tawad sa inyo. At hindi na po ito hindi ko na po ito kailangan magbago na ako.
wala na yung mga ano. Kasi gusto ko pa talaga makapag-aral ng maayos para sa mga anak ko. Uy, Sana din patawarin din ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Kasi alam mo, Irene, Naalala ko tuloy yung naranasan ko dati. Hindi ko talaga maano ba na dumating sa ulo ko na ano, parang matruma ako na mawala ako sa isip. Yan, may time sa bahay na iyak ako. Nung doon pa sila, Kuya RJ, bakit iiyak ka naman? Wala lang, Kuya. Kasi may dumating naman na parang sumasakit bigla yung ulo ko ba na ano, yung... Kaya sabi ko sa sarili ko na kahit may ano ako, lumalaban pa rin ako kahit nakapag-aral ako pero lumalaban ako sa pag-aral ko. At makapag-aral ako ng maayos, makikinig lang. Kahit mababa yung grades ko, kaya sabi ko kay tita na, tita, sorry po talaga, ito lang po yung nakukuha ko na grades ko. Kasi ito lang po yung kaya ko, pero sa susunod, pag grade 12 ko, mag-ano na ako talaga, mag-igihan ko pa yung pag-aral ko. At hindi ko po yung sasayangin yung ano, kahit sana din patawarin niyo ako sa kasalanan ko po, hindi na po yung mauulit po. ay, okay, at least ito naman, maganda rin talaga yung nasasabi namin, yung nararamdaman namin sa'yo. Kasi kung ito ikikip lang namin, paano ka matututo? Diba? Kahit mag-usap tayo off-cam, hindi ka naman nakikinig. So, mas maganda na yung kaharap yung mga umahanga at nanonood sa'yo, at least nanggaling sa'yo. Ano? Masakit din sa amin. Masakit kasi alam namin kung saan ka nanggaling, Irene. Kaya kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, nasasaktan din kami. Kasi gusto namin lahat ng tinutulungan namin mapabuti. Hindi yung para mapasama. Diba? Kasi kaya kami nandito eh. Ang gusto namin, lahat ng tinutulungan namin, natutulungan, na dire-diretso. Matapos man kayo sa pag-aaral nyo, wala na kami eh. Hindi namin kailangan na balikan nyo kami, natulungan nyo kami. Importante, mapatapos namin kayo lahat. Yun lang yung gusto namin. Kaya sana maging lesson na ito sa iyo, ha? Okay. Sige po mga kababayan, at pasensya na ulit kayo kung bakit ko ito nasasabi kasi tao lang din ako at yung naging problema ko sa kanya ay kailangan ko na talagang sabihin para hindi natambak, magulat na lang tayo na nihoy-nihay wala na hindi nyo na nakita kung nasan si Irene. Kasi naging part na ng buhay natin at maraming nakasubaybay sa iyo, no? Na talagang ganyan ang buhay, na maraming challenges, maraming pagdadaanan at marami ka pang dapat matutunan. Ang laki na ng pinagbago mo, Irene. Marunong ka ng magtagalog, matatas ka ng magtagalog. Dati hindi ka nakakapagtagalog na diretsuhan na ganyan, pero nagagawa mo na. Ibig sabihin noon, marunong ka na. So, ang kulang na lang talaga sa'yo, baguhin mo yung hindi dapat. Naka-1 taon ka na sa amin. So, tapos na yung honeymoon period kung tawagin. Ituloy-tuloy na lang natin. Okay? Opo, sir. So, ngayon, ang problema natin, ipa-priority ko muna na ayusin natin yung anak mo. Tutulungan pa rin kita. Yung sinabi ko kanina na hindi na kita tutulungan pero hindi ko pala kaya. Diba? Opo, sir. Mabuti naman din yung ganun para matutunan ko po. Kasi silbi kayo na lang din yung maging magulang kasi hindi ako lumalaki na may ina ako. At ano, lalo na si tita, parang nanay ko na po siya. Kaya okay lang po na ganun para matuto ako. Kasi hindi ako lumalaki na walang ina, lumalaki ako na pinagbigay ng mga magulang ko kahit saan. Meron pa na time yung hindi mawala sa isipan ko yung kinukuha ako sa isang tao tapos pinapakain lang ako ng tao. Kaya hindi ako nila pinapakain ng kanin. Kasi ganyan talaga ang buhay sa walang mga magulang. Kung saan ka, kahit saan ka na lang ibigay, tapos yung mapuntahan mo, mga pangit pa rin yung ugali. Kahit yung mga problema ko dati hindi ko lang nasasabi lahat kasi ayaw ko talagang doon lang ako din na yung isang tao na kaano sa akin na pinapakain lang nila ako ng tain ng anak nila parang aso. Hanggang ngayon hindi ko naman mawala sa isipan ko yung nangyayari, yung ginagawa nila sa akin.
Kaya mahirap talaga pag walang mga magulang. Kahit sa school ako, sinabihan ko yung mga classmate ko na sana wag niyo yung kahit anong masama yung mama niyo, wag niyo yung anuhin yung nanay niyo kasi hindi walang mahirap pag walang mga magulang. Kaya minsan maiigit ako sa kanila na may mama kasi hindi ako lumalaki na may mama. Lumalaki ako sa mga taong salbahis na masama, ganun. Okay, yan. Gamitin mo yung mga pinagdaanan mo yan, Irene. Yun yung sinasabi ko sa'yo na kailangan yung mga pinagdaanan mo noon, yun ang gamitin mo para magkaroon ka ng inspirasyon. Okay? Sige, ayusin natin bukas ang problema, ha? Sige po mga kababayan, humingi ako ng pasensya sa mga nasabi ko kay Irene dahil kailangan ko nang sabihin yun sa kanya. Hindi para ipahayaan natin siya, kundi para matutunan niya po ang mga bagay na yun. Kasi kung di natin sasabihan yun, at hindi natin ipaintindi sa kanya, para saan pa na kami po ay tumulong. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat. Sa ako lang muna ang bata. Kaya naman ko direct trabaho. Kaysa ang isuon niya magbantay. Pero ikunin ko pa yung anak ko ngayon. Sa pagkaon mo, karlang na po. Sobra na kay ka.